channel. And for today's video mga katribo, so marami tayong gagawin dito sa ating motor. Napatin tayo ng 5 months para mabuo yung mga piyasa natin. Uy. Wow! Smooth! Grabe naman yan! Ang sarap, baby! Oh, sarap! Oh, teka! Ang ganda! Sheesh! Angas, man! Yo, so what is up sa inyo mga katribo, no? It's me again, Aaron TV, and welcome back to my channel. And for today's video mga katribo, so marami tayong gagawin dito sa ating motor. So magpapakabit tayo first ng ating throttle body. Next, magpapakabit tayo ng ating long wire. Dahil ilang beses na tayo nadadali ng error 12. And then, magpapakabit tayo ng ating ECU. Yun nga yung ating A-Racer RC Mini X Lite. Pagkatapos doon, anong kasunod? Paparimap tayo. So pupunta tayo ng Moto Drift Tech para magparimap. So doon tayo magpaparimap mga katribo. So, samahan niyo ako sa araw na to mga katribo. Medyo marami tayong ganap. At yun, let's go. Simulan na natin tong araw na to. So, dito tayo sa may Swal ngayon mga katribo. At on the way na tayo dun sa mekaniko natin mga katribo, si Boss Gerald Capitle. Ayan. So medyo matagal din yung inabot nung setup natin ngayon mga katribo. Dahil syempre may mga inuna tayong mga bagay. Takes ano yata to, simula nung November mga katribo. November, December, January, February, March. So March na ngayon. Inabot din tayo ng 5 months para mabuo yung mga piyesa natin. So ang pinakamabigat na piyesa na hinanap natin mga katribo is yun nga yung A-Racer RC Mini X Lite, is yung ECU. Kasi inisip ko mga katribo, kung magpaparimap na lang din ako after kung magpa-throttle body, edi isabay ko na yung RC Mini X Lite para minsanan na, 'di ba? So mababalance na yung AFR, magkakaroon tayo ng mapping na maganda. At yun, 'di ba? Kaya sinabay-sabay ko na rin. Ito rin yung actually suggestion ni Boss Chugs, ni Boss Gerald, na kung saan kung remap na lang din ako, isabay ko na yung eraser para sulit na, 'di ba? So currently, ang tinatakbo pa lang din natin mga katribo ay ating set nung nakaraan, yung bolt on. So bolt on plus CVT. So ngayon ang mangyayari, bolt on, CVT, throttle body, tsaka eraser. Of course, equals yung remapping. So yung sa CVT at saka sa tribo, dun sa top speed natin, dun sa ating bolt on plus CVT, so tayo lang nagtolo ng pagilid natin mga katribo. Pero ngayon, kung may hihingin pa na higher RPM yung ating set, is magpapalit lang tayo ng bola. The rest is okay na. Ayan. So currently na top speed natin is yun nga, yung 141 kph. Pwede na! Doon sa ating bolt on CVT. So marami na naman magtatanong, boss, paano mo na-achieve yan? Paano mo na gawa yan? So ang timpang ko po ay 68 kilograms mga katribo. So may mga mas mabibigat kasing rider na kung saan iba yung tono ng panggilid nila na dapat meron sa motor nila, diba? So hindi naman ako nagdadamot sa set mga katribo. Alam niyo naman kung ano yung set ko, which is yun nga, yung 1200 clutch spring, parehas yan. At yung straight 9 grams natin na bola, JBT na pulley set S2, tapos forge bell or wing bell na may group, ang JBT rin syempre. Tapos the rest stock na. Yung ating torque drive mga katribo, hindi pa natin napapalitan, gawa ng medyo mabigat kasi yung pyesa na yun. Pero all goods naman yung yung stock torque drive. Yung ating clutch assembly pala mga katribo, full JBT na rin, nakalimutan ko. So ang baling stock na lang pala mga katribo is yung torque drive. Ayan, yun na lang yung stock sa atin. Syempre yung makina. Okay. Dito nga pala sa set na gagawin natin mga katribo, ang magiging kulang na lang dito is yung ating block. Overtake lang tayo. A block mga katribo, and then yung ating stage 2 na cams. Kasi as of now, naka stage 1 na cams tayo mga katribo. Kaya namang makipaghabulan sa mga Sniper 135 ay 150. Especially nung nag-endurance tayo dun sa Pangasinan Endurally. Sobrang daming lalakas doon. Pero sa tiyaga natin at sa motor na rin natin, nakuha natin yung top 46 to arrive
out of 300 plus participants, 'di ba? Imagine. Tapos nasa dulo pa tayo noon, pinakadulong dulo pa tayo mga katribo. Nasa pinaka last to take off tayo. I think mga last 10 na lang yung magte-take off. Ayun. Pero syempre binakbak natin yung mula dito sa Villasis hanggang Ilocos. Marami na rin tayo na overtaken doon sa ano na 'yon. Kaya 'yon. Medyo tagal ko ring pinangarap to. Ngayon, okay na. Ito na, nangyayari na. Na-manifest lang natin to dati mga katribo, pero nangyari na. Ang ganda ng performance ng Shell Ultra mga katribo. Hindi siya kagaya ng ibang langis natin mga katribo na sa high RPM is medyo garal-galang tunog. Dito mga katribo sobrang smooth. Low RPM hanggang sa pinakamataas na RPM sobrang ganda. Oh. Sinubukan lang natin yung Shell Advance Ultra mga katribo at it's working fine. So magiging ganun ang palaging langis natin dito mga katribo. Nag-isipan ko kung Liqui Moly or Shell Advance Ultra, pero since na-try natin ang Shell Advance Ultra, oh, lakas, ganda, maganda. Pati yung gear oil natin mga katribo, Shell yan. Nakita naman siguro to sa previous vlog natin, no? So I am enjoying na pinaka-stock talaga na, though naka-bolt on na tayo, may added power na, pero kasi si stock yung mapping natin dito. Yung tune, naka-tune tayo as a stock. Kumbaga may mga modifications na tayo sa CVT, sa head, pero yung output ng makina still stock pa rin. So kumbaga hindi niya na ma-max out yung modifications na binibigay natin sa kanya or mga ginawa nating modifications sa kanya. And this time, mangyayari, ma-max out niya lahat ng ating mga ginawa. JBT pipe, JBT na full set, JBT na excited na akong ma-remap to. Dati nanonood lang ako ng remapping, ngayon tayo naman ang gumagawa. Okay. Alright mga katribo, kalasyaw na tayo. At doon na yung shop nila Bolt Chugs. Dito rin tayo nagpa-bolt on pala mga katribo. Kalasyaw. Alright mga katribo, malapit na tayo. Dito na tayo. Dito kaya sila. Eh, andito ka, boss. Parang walang tao. Alright mga katribo, so dito nga ay agad-agad ding pinaktas nga yung ating motor para nga masimulan na nga yung gagawin sa kanyang mga modifications. So narito nga yung mga gagawin natin, papakabit natin sa kanya. Una itong CRCT na long wire. Sumunod itong ating Eraser RC Mini X Lite. Ayan. At saka itong ating 34mm na MTRT na throttle body. So teternohan din natin yan mga katribo ng 145cc na injector. At syempre pagkatapos yan meron din tayong ram air, cool air, basta CRP rin yun. So ang una nga nilang binaklas mga katribo itong ating stator dahil nga magpapalit tayo ng long wire, so kailangang baklasin yung ating magneto para malinisan na rin yung stator. So kitang kita nyo nga mga katribo na sobrang linis na nga at ang ginamit nga dyan ay yung gasolina unleaded. So hindi pa nga tayo nagpakarga ng premium mga katribo dahil alam ko magagamit yun sa paglilinis nga nitong ating stator pati nga nung ating magneto. So dito nga mga katribo, nung pagkabaklas nga doon sa atin sa stock na throttle body natin mga katribo, ay pinagkumpara ko agad sila kung sino ang mas malaki sa kanila. So makikita nyo itong throttle body natin is I think nasa 28mm lang ito mga katribo. Tapos yung ipapalagay natin is yun nga, yung 34mm na throttle body na MTRT. So ito nga mga katribo, kung mapapansin ninyo yung ating MTRT na throttle body ay sadyang mas malaki nga kaysa nga dito sa ating stock na 28mm. So yung mga internals tapos yung ibang parts ng ating throttle body mga katribo ay ililipat lang doon sa
sa bagong throttle body natin. Siyempre, MTRT yan, baka naman. So dito nga mapapansin nyo mga katribo ay naikabit na nga yung ating throttle body. At eto na nga ay kinakabit na rin yung ating ram air na CRP nga dito sa ating air filter. Dahil since nga nagpalit na tayo ng mas malaking throttle body mga katribo, yung stock na ram air mga katribo ay hindi na uubra dito. So kaya naman bumili na rin tayo ng ating CRP na ram air hose. So kitang-kita nyo naman mga katribo yung pagkakalapat nga ng ating ram air hose. So napakalapat niyan, sobrang angas ko, napaka-solid naman talaga dito. So pagkatapos ngang maiset nga yung ating throttle body at yung ram air mga katribo, ay ito na nga binabanatan na nga ni bossing yung ating ECU na RC Mini X-Lite sa pag-install nga dito sa ating motor. Ang RC Mini X-Lite nga pala mga katribo, ito po ay isang piggy bank na type ng ECU na kung saan ay kailangan pa rin ng stock na ECU para ito mag-work properly. So kasabay na nga rin pala dito mga katribo ay binabalik na nga yung ating stator dahil tapos na nga naikabit yung ating long wire. So we have decided na nga na magpakabit na nga ng long wire mga katribo dahil ilang beses na tayong nasusunugan ng AdPro, kaya naman ito na nga yung pinaka the best na solution para hindi na tayo ma-horror 12. At dito nga mga katribo, pagkatapos nga ng lahat ng mga pinaggagawa sa motor natin ay finally maririnig na rin nating tumunog ang ating motor. Tignan natin kung aandar ba o hindi. Start! 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 At mga katribo, so tagumpay nga yung paggagawa nga dito sa motor natin dahil umandar at walang naging problema. So ang bala yung ginagawa lang ngayon mga katribo ay binabasahan nga yung ating tank sensor para makita natin yung ating AFR or yung ating air fuel ratio, dahil since nga nagpalit na nga tayo ng ating ECU at ng ating throttle body, magkakaroon talaga ng pagkakamali ang basa ng ating AFR. So ang pinaka the best talaga na solution dito once na nagpalit na kayo ng throttle body sa mga motor ninyo mga tribo, especially kapag NMAX Aerox, ay magpa-remap kayo pagkatapos. So ganito nga pala kalinis yung motor natin mga katribo, pwede na kayo mag-time ng petchay o kaya naman kamote, basta yung driver hindi kamote. Aray ko! Aray ko! So ito na nga mga katribo, at binabalik na nga yung ating mga fairings mga katribo. So pagkatapos nga nung gawaan dito mga katribo ay pupunta na rin tayo dun nga sa may Motodrift Tech Pangasinan mga katribo, dahil dun nga tayo magpaparemap at dun tayo nakapag-schedule dahil subok ko na rin at medyo maganda nga yung mga reviews doon mga katribo. So base dun sa lahat ng mga pinaggagawa dito sa motor natin mga katribo ay nabot lamang tayo ng halos 4 na oras. Kaya naman shoutout sa buong team ng Bodchak sa paggagawa ng motor natin. Sobrang bilis na at napakapulito pa. Shoutout sa inyo, maraming salamat. Alright, so tapos na tayo dito mga katribo. Ngayon, andawin naman tayo sa Motodrift Tech para oh my god, ganun. Okay ba? Wow! Grabe naman yun. Okay, so as of the moment mga katribo, connected tayo sa ACU natin. So eto, iba yung ano ng throttle ko ngayon mga katribo. Oh, grabe, ang sarap. Yeah, boy. So currently yan yung ating AFR.
Para siyang nagja-jerk mga katribo. Pero ganun talaga yon. So naipakabit na natin yung ating throttle body, yung ating eraser, at saka yung ating long wire. So first impression natin mga katribo, grabe iba men. Ang lipiga. Oh my goodness. Okay. Ang lipiga tayo dito man. Grabe. Grabe, grabe. Oh my God! Wow! Grabe yung power nitong motor mga katribo ngayon. Pero tumataas yung temperature natin So currently nasa map 2 tayo. Hindi ko alam kung ano yung para sa niya mga yan. Ayan, so napapansin ko dito mga katribo, yung speed natin sa speedometer natin is magkaiba dito sa ating app. Siguro gawa na rin ng GPS mga katribo. Iba yung throttle response mga katribo ngayon. Malalaman natin mamaya pag nagpa-remap tayo. Kung ngayon okay na siya, how much more pag na-tune na. Ayan, pakinggan ninyo mga katribo pag nasa low RPM ako tapos bigla ako mag-high. Ayun, ganun lang siya mga katribo. Pero may something dito talaga. Ang sarap pigain man. Yeah, boy. Na-steel pala nila tong ating mga katribo, itong ating preno. Basic 100. Walang yuko, half of the throttle lang. Lapit na ba tayo? Medyo malapit-lapit na pala tayo eh. Ang sarap pigain. Wala nang kabitin-bitin mga katribo. Saan ba yung AFR dito? AFR calibration, POL adjust. Ito. Hindi pa natin to napag-aaralan mga katribo, pero pag-aaralan natin to soon. Sarap sarap. Hanap lang tayo ng Petron, tapos magpakarga tayo ng Blaze. Sarap. Putik. I'm so satisfied. Salamat sa gumawa ng motor natin, kila Boss Gerald Capitle. Tsaka wala na tayong iisipin na error 12 ngayon mga katribo. Pinaka main problem na lang natin ngayon is yung ating gearings, tapos itong ABS. Pero konti-konti na lang yan. Ayun tag gumaganon siya. Yan tag gumaganon siya mga katribo. Ayun nasa basista na tayo mga katribo. Tapos bayambang na, moto trip tech na. Tsaka iba siya idle mga katribo. Mamaya paparinig ko sa inyo. Masarap pigain, at the same time maganda yung tunog niya sa idle. Ang nakukulangan lang ako mga katribo, yung kapag overtake ako, yung pang wang ganun. What? Bro, what are you talking about, man? Wala siyang ganun mga katribo. Tingnan natin kung makukuha yun mamaya. Kasi sa stock ganun malaki yung factor na nagpalit tayo ng injector. Kasi nga mas malaki na siya compared mo sa 28mm na naging 34mm. Mas buka talaga siya mga katribo. Wala yatang Petron dito man. Aray ko. Kung walang Petron, edi premium. Dito mga katribo, pakinggan nyo. Ayan ganyan siya mga katribo. Sobrang singaw niya. Yan lang. Nagpalit tayo ng injector, lumakas siya sa gas. Aray ko. Yung 100 ko, ubos na kagad Pero matatama yan mga katribo mamaya kapag nagpa-remap tayo. Siyempre, hanap lang tayo Petron. Wow! Wow!
May Petron ba dito? Malapit na tayo eh. Basic 120. Sarap. O, kailangan na natin dito maghanap ng gas station mga katribo. Wala tayong mahanap na Petron mga katribo. Bad trip. Walang Petron. Wala tayong mahanap na Petron mga katribo. Dun sa Shell wala rin naman silang gas. Pero nakapagpagas na tayo sa Centrum. Ito na, lakas ng putok nun ah. Ondoy na tayo ng Moto Drift Tech mga katribo. Hindi ko lang alam kung saan banda. Tingnan natin muna sa Waze. Init naman dito. Tingnan natin kung saan. Nag-send na sila ng location kanina eh. Doon pa sa natin. Doon banda. Dito ba? Dito na tayo mga katribo. Alright mga katribo, sa pagkarating nga lang natin dito sa may Moto Drift Tech mga katribo ay binag-cross na kagad nila dito nga sa may bandang side at dito nga para makita nga yung ating ECU. At kasama nga rin pala dun sa package na inabil natin mga katribo, yun nga yung magpapalit na tayo ng bagong NGK na spark plug. Schedule pala natin dito mga katribo sa pagpaparimap nga ay alauna pero hindi na tayo nakarating dun kaya medyo late tayo ng dating. So pagkatapos ngang marimap mga katribo, yung sinusundan natin ay tayo na rin at pinasok na nga dito sa Jetmax para i-dyno nga. So napakasayang pagmasdan nga yung motor natin ay nakasampa na nga dito sa dyno. Dati pinapangarap ko lang to pero ngayon ito na nangyayari na mga katribo. So dito mga katribo wala tayong ka-idea kung ano yung ginagawa dito, basta may mga kinabit lang dun sa pang sensor ni Jetmax mga katribo at pati dun sa ating ECU.
So dito mga katribo, pagkatapos ng matest at ma-remap nga yung ating motor na si Jetmax mga katribo, so nakakuha tayo ng 18 horsepower. So additional 3 horsepower na dagdag sa atin pagkatapos nating ma-remap. Alright mga katribo, so ganun lang at tapos na nga tayong ma-remap. So wala pang isang oras mga katribo ay tapos na lang ma-remap yung ating motor. So napaka-solid talaga lang gumawa. Panigurado mabalik ako dito. Kaya naman mga katribo, kung taga Pangasinan ka at nagaanap ka ng quality na nagre-remap around Pangasinan, ay pumunta ka lang dito sa kanilang Moto Drift Tech. Okay, pangaramdaman natin. Taas ng idle ka agad ah. Uy. Ang ganda ah. Yung kanina nagja-jerk siya. Ngayon, hindi na. Tapos tingnan natin, birahin ng konti. Maya maya. Wow! Smooth! Grabe naman yan! Ang sarap, baby! Yeah, boy. Wow! Iba tumakbo man. Hanap tayo ng pinakamaikling daan para makarating tayo doon. Nagpas doon. Mag 1.5 tayo mga katribo na center spring para maganda ang takbo. Tataka ko mga katribo, bakit naka-on lagi yung traction control natin mga katribo? Ganyan ba talaga yan? Ito na yung gumuhong tulay nun mga katribo. Easy kanina mag 120 ngayon kaya. Ito nga yung gumuhong tulay mga katribo. Gumuhong tulay. Ayun, gumagawa na sila ng bagong tulay ngayon. Possible naman. Dito tayo dadaan para makarating na takaka tayo ng mga taram. Maya maya magbibigay ako ng final verdict sa mga pinagkagagawa natin dito sa motor natin. Sobrang dami nating pinaggagawa mga katribo. Nagkabit tayo ng throttle body, nagkabit tayo ng long wire, meron na rin tayong Eraser RC Mini X Lite. Hindi ko lang alam ngayon mga katribo kung anong mode siya. Siguro nakapang daily. Map 2. Subukan natin yung pang daily natin. Naninibago ako mga katribo. Maganda ng balance lahat ng lahat ng RPM ko, magandang response. Alam mo yun, naging responsive yung throttle body. Yung throttle natin. Tapos yung backtone niya, iba yung backtone niya mga katribo. Ganda sa pandinig yung backtone. So inaano ko tong barangay road na to, cruising na mode ko dito. Ang ganda, smooth lang. Naka mode 2 pala tayo mga katribo dun sa ating app, mode 2. Ayan map 2. Map 1, hindi yata siya mag-a-apply. Kailangan i-close ko muna yung throttle. Map 2, map 3. Wala pa yung map 3. Fuel. Ano bang pwede ito? Fuel adjust yung EFR natin yan. So 25 no? So itong map na to mga katribo, pwede nyo namang gayahin pag pares kayo ng setup ko. Itong, ayun, napansin ko kagad yung pagkakaiba mga katribo. Itong map 1 mga katribo, medyo mas maano yung throttle, mas mabigat ng konti. Unlike dun sa map 2 na mabilis yung response ng throttle. So yung map 1 natin, yun yung pang daily. Yung map 2, yun yung pang walwalan. Pero sabi naman ni Bossing Moto Drift Tech, pag hindi daw ako satisfied dun sa tono, is pwede ko namang i-map 2. Close natin, tapos map 2. Iba kasi, mas maganda na-enjoy akong gamitin yung map 2. Diba? Makikita nyo, pag napilinaritan natin tong map 1, tong map natin, mamamatay yung ABS. Pag map 2, yun. Napansin nyo ba yun? Angas, diba? Ito. Mas to ngayon, mas maganda yung response ng ating throttle. Diba? Ramdam mo kaagad eh. Maganda umano yung throttle mga katribo. Yun yung nagugustuhan ko dito. Alright mga katribo, so dito natin masusubukan yung power ng ginawa nating set. Ilan nga ba ang top speed niya sa patag?
Hanap lang tayo ng medyo ma-open. Ah! Oh, ang sarap! Putik ka! Oh, ang ganda! Sheesh! Angas, man! Haha! Tumatalon! Sarap! Putik! Ay, putik ka! Ang ganda! Haha! Haha! Ang ganda! Grabe! Solid naman yung binayaran natin. Ang ganda ng air fuel mixture niya, no? Matatapos lang natin kumain, mga katribo. Ito ako nagagahan at saka tanghalian eh. Solid. Ang taas ng RPM ko dito. Yan yung sinasabi niyang backfire, mga katribo. Doon sa map 1, wala yan. Smooth lang ang ano ng map 1. Pag ganitong RPM yung sweet spot niya eh. Pag ganito, angas lang. Nag 120 tayo nang walang kahirap-hirap, mga katribo. Pero dito 101 pa lang sa app. Siguro GPS based tong app natin, mga katribo, no? Pero it's a good thing na ano, no? Dati ang mga motor puro manual lang, no? Manual tuning, carb tuning, ganyan. Pero dito, sheesh! Nakita mo na sa cellphone mo yung mga information about your motorcycle. Diba? Angas. Dati nangangarap lang din ako ng ganito, mga katribo eh. Kaya naman, easy 120. Nakatayo ako niyan, ha. Advance talaga tong ano natin, speedometer. Grabe, ang ganda. Gandang laruin ng throttle ngayon. So shoutout po Moto Drift Tech para sa pagpaparimap ng ating ECU. Grabe, wala akong masabi. Solid. Easy 120 po, chick. SK, akas ng giorno mo, ah. Ha! Angas, doon tayo magtapos-tapos, mga katribo. Ha! Sarap! Gas! Sedente, manen! Anong nangyayari? Ay, sheks! Wasak, pre! Aksidente, friend. Ngayon lang nangyari to. Ingat, ingat! Hindi mo kasi maiwasan magpatakbo ng mabilis dito eh. Ako nga eh, di ba? Alright, mga katribo, so ito, pauwi na tayo. Tapos na yung ginawa natin dito sa motor. Nakapagpalit na tayo ng ating long wire. So, no more horror throttle tayo, mga katribo. Nakapagpalit na rin tayo ng ating throttle body na 34mm. I-review na lang natin tong mga to soon, mga katribo, na susunod na vlogs natin. Then, pinaka-importante sa lahat, yung ating ECU, RC Mina X-Lite. Nakapagpalit na tayo. So, yun. At nakapagpa-remap din. Yan, di ba? So, yun. Complete package yung ginawa natin ngayon, mga katribo, kompleto. So, dito sa set natin ngayon currently, ang kulang na lang natin dito is yung 63mm block, okay? Tapos S2 na cams, kahit na anong cams yan, CRP or ano, CRP na lang siguro. Pero we're not planning for that pa as of now, mga katribo. So enjoy lang muna natin to. Siguro kapag nagpa-refresh na tayo, saka lang tayo magpalit ng block. 60,000 odo.
pwede na yun. Kasi as of now, nasa 35,000 oda na siya. So yun, I hope nakatulong tong video na to. Nag-enjoy ba kayo sa ating video mga katribo? Gastos malala. Yung tipong nagmahal, nagtaas lahat ng gasolina. Yung premium ngayon, 80 pesos na, 87. Pero nagawa pa rin nating magpa-set up. Pero nato na naman. Kumbaga, tipid pa rin. Yung konsumo niya, makikita natin kung pang-daily natin to. At yan, hanggang dito na lang muna yung vlog natin mga katribo. So I hope nakatulong tong vlog na to. Shoutout sa lahat na nakatapos. At salamat sa Bot Chugs, kila Boss Gerald Capitle, pagkagawa ng ating motor. At the same time, salamat din po sa Moto Drip Tech. Kaya natin nilalagay. Shoutout po, Motor Drip Tech, sa pagtuturo ng ating motor. So like, share, subscribe mga katribo. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Kita-kits tayo sa susunod na vlog.